Hello Golden fans! Ito na nga ha, sina Robby Domingo at saka si Kylene Alcantara mga kasambreros ay nagsama-sama na at saka syempre no, si Box Office King mga kasambreros. Kasi kung naalala ninyo, si Sir Robby Domingo ala Sir Luis Manzano ito mag-tease mga kasambreros sa Kafden nung nga pumunta sila sa ASAP, and then nung nga kumanta si Ma'am Catherine mga kasambreros ng bakit ngayon kala dumating sa buhay ko nung after nga ng victory party ng PGT or Pilipinas Got Talent Season 7 mga kasambreros, no? Na which is na-connect doon sa kinanta ni Sir Alden dati doon sa birthday ni box office queen mga kasambreros no nakaraan pa na mga taon. So si Ma'am Kylene naman ay itong nung sa All Out Sundays din na napag-guest na kung saan ay may dito may pakindat-kindat at saka may pakilig-kilig din siya mga kasambreros sa Kathleen no nung habang nagsasalita mga kasambreros. So ang dalawang ito ay may alam talaga mga kasambreros no, sa Kathleen, and of course yung mga tao malapit sa puso ni Sir Alden mga kasambreros. So natutuwa lang ako kasi si Sir Robby Domingo na may pawaki pa siya talaga mga kasambreros. Hindi rin siya talaga nahuhuli sa trend no sa uso. Kasi ayaw sa mga okasyon na iba, ayaw ni Sir Alden kunwari ambassador siya sa BDO ba yun or sa ano nga ba yun, basta may part siya na na parang nag-host siya tapos parang nag-request yung mga tao and so on mga kasambreros sa Vivo. Sa Vivo nung kasama niya si Sir Casey Montero na parang humiling siya sa fans na pagbigyan niyo na ako bigyan niyo na sa akin tong gabi to na hindi ko pwedeng gawin yung dila trend nga no. Nalabas dila trend kasi nga parang isang brand yun mga kasambreros dati 2018 no ang na-mention niya. So ginawa niya yun sa isang brand or sa isang produkto na kung saan ay endorser din siya. So parang hindi niya pwedeng gawin doon sa mismong ng Vivo mga kasambreros. So which is very understandable kasi nga baka sa kontrata or sa brand for example. So yun po siya. So humiling siya sa fans. So so talagang hindi pa ulit Sir Robby Domingo mga kasambreros sa trend na ito. And then si Ma'am Kylene ay parang ang kulit rin niya dito mga kasambreros no. Si Ma'am Kylene ay sobrang kwelang-kwela. Para magkasama sila sa backstage mga kasambreros, and may picture din sila kasama sina Sir Derek Monasterio, si Ma'am El Villanueva. So si Sir Derek kasi ay sa All Out Sundays na magkakasama ito sila mga kasambreros, which kumbaga ay dito magbabarkada no, may alam sila sa bawat isa mga kasambreros, and sobrang nagpapasalamat din sila yun nga no na si Sir Alden Endon sa All Out Sundays na nagpapakain minsan nanilibre no nanilibre sa set mga kasambreros si Box Office King, kung kaya gustong-gusto nila parati na present si Sir Alden doon sa All Out Sundays, pero hindi kasi siya regular doon kasi nga sobrang busy ng inyong Mr. Fulkerson mga kasambreros sa ibang ganap. And then ito part ng kanyang Instagram story ay nagbike no, Monday bike or Monday biking mga kasambreros si Sir Alden no kasama ang kanyang mga tropa pips. So if not so parang hindi to si Sir Shintaro Valdez mga kasambreros. So minsan kasama niya sina maliban kina Prince Benmar ay kasama niya sina JV Ejercito no. Yun po mga kasambreros no. And then ito nagpa-picture sa kanya no si Ma'am Alethea Ambrosio na Miss Philippines 2023 yata ito mga kasambreros no, na representative sa Grand International 2023 si Ma'am Alethea. So doon sa sa GMA Gala. So tapos si Ma'am Angelo De Leon ay nagkaroon din sila ng picture. Si Ma'am Joy Ruscha at saka si Ma'am Angelo De Leon mga kasambreros dito po sa birthday niya Sir Dingdong Dantes nga after the gala night mga kasambreros. Sa likod ay andito si Sir Kuya Kim mga kasambreros. So although na yung silang tatlo lang na isama ko ito sa vlog no nakaraan,
Pero ngayon kasi ay kasama yung sa likod na hindi ko parang ibang angulo kasi nga photographer or videographer ni Sir Alden ang kumuha nito mga kasembreros or nag-shot nga po. And then ito, nag-Instagram story siya no, ng kape, mga kasembreros ng Paz Normal Studios. So, ngayon po ay parang 32 kilometers ang kanilang ibabike. Grabe no, 32 kilometers. So, hindi basta-basta ito mga kasembreros yung distance na nakalagay dito. If I'm not mistaken, 20, so per hour, 20 kilometers. So, parang 3 oras, hindi, 1 oras ka mahigit lang. Grabe no, ang bilis mga kasembreros, and minsan may mga pa siya, no, may mga may mga break time kasi nga hindi naman tuloy-tuloy. And then ito, next ng kanyang Instagram story ay sina Ma'am Lin Ching, no, at saka si Ma'am Angel na mapapart ng GMA News in Public Affairs mga kasembreros. So kasama rin niya mga kasembreros, no, si Sir Alden of course. Yung isa hindi ko kilala mga kasembreros, sorry po. And then ito, si Ma'am Riza, no, na kapatid ni Sir Alden, ay nag-post siya ng video sa kanyang Instagram, si Bailey mga kasembreros, na kanyang cute na baby fur mga kasembreros or aso. So si Bailey lang yung kilala ko mga kasembreros sorry po. And then ito, next item natin. So yung isang Catherine Holix, no, nag-post ng alam ko medyo matagal na ito, no, parang Pilipinas Got Talent Days pa mga kasembreros itong si Ma'am Catherine nga, na may parang perlas ang kanyang earrings mga kasembreros. So, sobrang ganda ni soon to be Mrs. Fulkerson. Mrs. Fulkerson mga kasembreros. And then ito, next item natin. So, may isa pang Instagram story Sir Alden na sobrang pogi, no? Itong kanyang fierce look, no, na parang parang nakakita ng murder, no, ganun kasi para makita na fierce yung look mo mga kasembreros. So, yung mata mo ay parang isipin mo na merong murder o merong dito, merong krimen na nangyari, so that yung mukha, ang yung aura, ang yung mata mga kasembreros ay parang fierce din siya. And then ito, nakaupo naman siya dito mga kasembreros, tapos napakita niya dito yung kanyang brooch na parang ring mga kasembreros. May nag-correct sa akin dito, parang sa time pa daw nila Maine Mendoza ito mga kasembreros, itong brooch na parang sing-sing mga kasembreros, kasi parang nagalit siya, tsaka parang dinamoralize niya ako dito na parang yun nga, no, mahiya ka naman kuya, ganyan. Sa time pa daw ito ni Maine. So kung nice naman po yung pagkakasabi niyo po sa akin, okay lang naman po, no, kasi ako talagang tumatanggap ako ng correction, no, kagaya ni Kasembrerong Maine, which is I'm very thankful na talagang parati siyang pag mali ako, parang sinasabi niya ganito, ganyan. So yun, I really appreciate that kind of correction. Pero kapag nag-correct ka tapos parang sinumpa mo na yung tao, parang medyo natotest talaga yung ating patience at saka yung love, no, sa ating kapwa mga kasembreros. Pero nonetheless ay kailangan tayo na lang yung lumayo, no, sa mga ganong tipo ng correct, mapapanda-down talaga. So kung mali ako, pa-comment naman po mga kasembreros, and I thank you in advance, no, sa correction at saka sa information na iyan mga kasembreros. So kung sa time pa ba ito ni Ma'am Maine Mendoza, sa Aldab pa dati itong kanyang kasi wala ko nakita dati, kasi yung black ring dati, no, sinusuot niya yon. Tapos ngayon ito na naman mga kasembreros, no, kasi nga parang kahawig doon kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Nonetheless, if I'm wrong, so I absolutely and humbly accept correction po, no? And ako pa nga ay nagpapasalamat sa parang nice way lang naman na correction, hindi yung talagang parang isusumpa mo na at saka below the belt yung Alright, so na po sa ating Catherine items, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 4, 2025, Blessed Monday po, no? Monday na naman mga kasembreros. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title, Tanggapin sa Puso. Ezekiel chapter 3 verse 10, Moreover, He, God, said to me, to Ezekiel, Son of man, receive into your heart all my words that I speak to you,
and hear with your ears. So si Prophet Ezekiel, ito mga kasembreros, noong itinalaga siya no na magsisend ng magbabahagi ng gospel. So sa ating buhay, although hindi tayo si Prophet Ezekiel, but he sets an example na dapat po ang salita ng Panginoon ay tanggapin natin sa ating puso, no? Hindi lamang po sa nguso, hindi lamang po sa bibig, at hindi lamang po sa salita mga kasembreros, but sa ating puso mga kasembreros. And sabi ni Sir Joros Gamboa, narinig ko yung kanyang isang testimony. Sabi niya, kapag naging Kristiyano tayo, no, kapag nagkakaroon tayo ng time sa Biblia, kapag may prayer time tayo, may close na relationship at pananampalataya tayo sa Panginoon, ang sitwasyon natin hindi po yan magbabago. Kasi ang unang binabago ng Panginoon ay ang ating puso, ang ating isipan. So yun siya mga kasus. Kapag nabago ang ating puso, kapag nabago ang ating isipan, we will act it out. Okay? So kung anong laman ng puso mo, anong laman ng isipan mo, siyang laman ng bibig mo, siyang laman ng actions mo. So ganun siya mga kasembreros. So ang verse na ito ay nag-highlight sa atin ng profound calling and duty of prophets in delivering God's message to the people. So prophets, God's messengers, evangelists, mga preachers, mga kasembreros, do not always speak sa church. Most of the time, tayo mga tatay, tayo mga nanay, tayo mga nakakatanda, tayo mga guardians, sa bahay tayo po ay tinawag ng Panginoon upang ibahagi at saka mag-share mga kasembreros sa Biblia. Lalo na kapag tayo po ay mga magulang or mga tatay at nanay mga kasembreros. Kasi imagine niyo kapag hindi tayo kapag hindi natin tinuruan ang ating mga anak ng salita ng Panginoon, ang mundo, ang social media, ang cellphones po ang nagtuturo sa mga kabataan ngayon kung paano ka manamit, paano ka magsalita, paano ka kumilos, paano ka minsan pressure yung mga kabataan na maging in. For example, kailan may jowa ka kasi nakita mo happy sila. Lalo na mga vloggers, mga influencers, mga TikTokers, mga gumagawa ng vlog sa Facebook Reels, no? Nakita mo talagang masaya sila, no? And so on and so on. So, and una pa dito yung pagsayaw, no? Talagang pagsayaw kahit na yung mga sayaw nila ay parang mga kaldag-kaldag na, no? At talagang mga lyrics nila ay parang talaga akala mo ang ganda ng tugtog pero yung lyrics naman parang basura. But they enjoy, no? Na-enjoy nila yung mga ganong mga tipo, mga kasembreros. And dito kasi nanggagaling sa mga lyrics na mga bastos, sa mga actions na mga bastos, at saka yung mga tapos pinapakita pa nila, no? Kahit mag-asawa, no? Nakita ko sa mga, kahit mga mag-asawa, at saka mag-jowa, kahit na mga bastos yung kanilang mga ginagawa, mga kasus, at saka mga sabi mo talaga na may halong kabastusan or medyo kalaswaan mga kasembreros, ay yung mga tao masaya pa, syempre katuwaan, entertaining, no? Pero doon kasi nagsisimula yung kapapakalibugan at saka kahalayan mga kasembreros na parang masayang ganito. So they wanted to experience. So imagine mo kapag ang 2 years old, 3 years old, 4 years old na bata na-expose sa ganong mga videos, imaginein mo after 7 years, sobrang tagal na nun. So siguro mga 10 years old, 4 years old, 12 years old, 13, 14, 15 years old. Gusto na nila ma-experience because they were exposed at a young age mga kasembreros. So, dito nakikita na yung pagkilos ni Satanas mga kasembreros even sa mga kabataan, especially sa mga infants mga kasembreros na pinapahawak na ng cellphones ng kanilang mga magulang. So nasabi ko ito kasi it's a responsibility sa atin na hindi natin kailangan maging prophet. Kagaya ni Prophet Ezekiel mga kasembreros para itanim sa puso at tanggapin sa puso natin yung salita ng Panginoon at ituro natin sa mga next generation, sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, sa ating family members in particular mga kasembreros. Kasi kung walang magtuturo sa kanila, sino, no? Kung hindi tayo, sino, no? Hindi naman yung kapitbahay natin magtuturo sa atin or sa ating mga anak mga kasembreros, especially yung mga let's save the future generation mga kasembreros. Sobrang laki na ng utang ng Pilipinas, umabot na sa more than 17 trillion. So imagine niyo kapag ang mundo natin hindi pa nabago yung mindset, hindi pa nabago yung ugali, hindi pa nabago ang puso ng mga next generations natin ng salita ng Panginoon. So palala na ng palala, no? Laganap ang krimen, laganap ang addiction, laganap ang pang-rape, laganap ang killings, laganap ang
kung pa, early pregnancies, laganap ang teenage relationships, no? Premarital sex, immorality. Yung premarital sex po ay mag-sexual intercourse, sorry po sa term, gagawin mo na yung maling gawain bago ikasal. Ang iba nga hindi na, naghahanap na naman ibang partner. So that's what we call immorality, and they don't give worth, mga kasombrero, sa kasal, which is ang sabi ni Lord, mga kasombrero, sa Hebrews chapter 13, ay huhusgahan at huhukman niya, mga kasembreros, ang mga hindi nagrerespeto at gumagalang sa kasal. So ganun po katindi. Ibig sabihin, there is that condemnation sa mga hindi gumagalang sa kasal, mga kasembreros. So yun nga, no? Ang verse nito ay talagang nagre-remind sa atin na even though we're not prophets, we're not like Prophet Ezekiel, mga kasembreros, it's really important na sa loob ng ating tahanan ay kung pa nandun yung eagerness natin, nandun yung desire natin, nandun yung pagkauhaw, nandun yung pagkaguto, mga kasembrer, sa salita ng Panginoon. Kasi kung hindi mo yan tuturuan, ang barkada niya na magtuturo sa kanya, no? Ang mga anak mo, kapag hindi mo tuturuan, magulat ka na lang, ang lutong na magmura, ang lutong na sumuway sa magulang, hindi mo na mautusan kapag pinagsasabihan ng magulang, yung magulang pa ang kontrabido. So it's really normal. Nakita ko talaga, mga kasembreros, yung epekto ng mga pamilya, no, na hindi mapawala yung salita ng Panginoon sa kanila. Kung kaya sinasabi ko ito kasi delikado. Kung magpapatuloy ito after 10 years na ganito, ay ano na lang po ang mangyayari, mga kasembreros, sa ating future na mga generation. This phrase, Son of Man, listen carefully, holds significant weight in its simplicity. It serves as a directive for attentiveness and obedience, emphasizing the importance of being fully present and receptive to God's message. So dito sa verse, mga kasembreros, pinapaalala sa atin ni Prophet Ezekiel na maging receptive tayo, kung tagatanggap tayo ng salita ng Panginoon, mga kasembreros, and ipapasok natin sa ating puso, no? Kasi kapag ang Diyos ay nagsalita, dapat lahat ay nakikinig. Sa heaven, ganun din, no? Kapag nagsalita ang Panginoon, lahat nagbabow down, mga kasembreros. Ganun po siya katindi at ganun po siya powerful. Furthermore, when God commands Ezekiel to take to heart all the words that I speak to you, it goes beyond mere hearing. It delves into the realm of internalization. So hindi lamang siya tanggapin mo ng parang mababaw na pagtanggap, mga kasembreros. Meron siyang lalim, no? Meron siyang diin, meron siyang tagos, mga kasembreros, tagos sa kaluluwa, isipan at puso, mga kasembreros. And ang instruction na ito ay nag-urge sa atin na hindi lamang siya unawain, but let them penetrate, mga kasembreros, ang salita na sinasabi ng ating Panginoon. So if we don't have time sa Biblia, paano natin ma-internalize, paano natin ma-fully understand yung salita ng Panginoon, mga kasembreros? So it's really important na magkaroon tayo ng time talaga, no, panahon, mga kasembreros, sa pagbabasa ng Biblia. Kasi doon natin ma-digest pa, no, at saka ma-discover pa lalo, mga kasembreros, at matatanggap sa ating puso yung salita ng Panginoon, if it truly, kasi kapag parang love letter yan, di ba, yung love letter talaga na-excite ka na basahin, mga kasembreros. So how much more ang Biblia, na kumbaga kalahati ng Biblia, mga kasembreros, ay full of promises of the living God para sa ating mga minamahal na kanyang mga creation, mga kasembreros. Grabe, no? So yun lang po actually sa ating Word of God. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pagkasabik na sa salita ng Panginoon, at tanggapin ito sa ating puso. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.